Okay, Jillibers, tuloy natin pag-uusap natin tungkol sa passive income. Bakit nga ba kailangan natin ng passive income? Lalo kung tayo ay malapit na mag-retire. So, kung ikaw ay edad 40 or 50, ito yung isang bagay na dapat mong pinagtutunan ng pansin. Yes, marami tayong gustong gawin, very busy, pero dapat tingnan mo din yung possibility na magkaroon ka ng passive income. Bigyan ko kayo ng sample ng low maintenance or low capital na passive income and isang sample kung paano natin gagawin. Kaya, let's go. And kape muna tayo, kape po. Okay, so first, bakit nga ba kailangan natin yung passive income? Safety net. Yes. Alam mo, kahit may active income tayo, hindi pa rin tayo sure kung magkakaroon tayo niyan o magtutuloy-tuloy hanggang sa retirement natin. Para safe tayo, kailangan meron tayong reserve na passive income. Pwedeng mawalan tayo ng work, so at least may safety net tayo. And second, if crisis will happen, so safe pa rin tayo. Parang emergency fund na rin natin. So imagine na meron kang dumarating na income weekly or monthly, kahit hindi full or complete, 100% yung emergency fund mo, meron pa rin tayong safety net. Ganyan kahalaga ang passive income. Second is retirement supplement. Para pag-retired na tayo, yung cash flow natin hindi pa rin bumababa. Tandaan natin, habang tayo matanda at tayo retired, hindi naman nababawasan expenses natin. Minsan nga lumalaki pa din. Kaya kailangan bantayan natin ang cash flow natin. Dapat meron pa rin pumapasok na pera even retired na tayo. And third, wealth for your next generation. For example, meron kang active income, tuloy-tuloy siya, lumalaki, meron kang pension, meron kang savings na malaki. Yung active income mo, kung di mo nagagalaw yan, whether galing yan sa yung real estate investment or property, at least sure ka na may iwan sa mga anak mo, sa mga susunod na generation ng iyong lahi, para hindi sila masyado mahirapan. Kumbaga, meron silang seed money to start their own source of income. And of course, number 4 is inflation protection. Kasi kung one source of income lang meron tayo, pag umaatake ang inflation rate, so bumababa ang value ng income natin. Unlike kung meron kang passive income, nababalanse siya. Ganun po yun, halaga. And number 6 is flexibility and freedom. Pag meron kang passive income, medyo may freedom tayo and nagiging flexible tayo. So for example, nagkakaedad na tayo, hindi na natin kaya yung stressful work. So pwede na tayo magtrabaho nang hindi ganun kalaking sweldo natin, pero hindi naman tayo hirap physically or mentally. Kasi nga, habang nagkakaedad tayo, dapat less stress tayo. Less physical activity tayo. So may freedom din tayong pumili kung saan natin gustong magkaroon ng active income. So, nagiging malaya tayong pumili. May option ka ngayon. Kasi nga, meron kang darating na income na sure naman. Right. So, yan ang mga dahilan. Bakit kailangan mo ng passive income? By the way, sa lahat ng mga gusto magpa-coach kayo, ay edad 50 and you want to prepare for your retirement or passive income, PM lang sa personal life nito. Yan po ang aking personal life. Alright, let's go. Part 2. Ano ba yung mga best options natin, Doc? Na low capital lang or low maintenance. Meaning to say, you can start in small amount and hindi masyadong madaming time or effort ang required para makapagsimula tayo. Mga sample. If you have 10,000 pesos, pwede kang mag-start ng digital products. Or if you want stocks or guaranteed income, you need 100,000. So 100,000, you can set up your passive income. Or 500,000, pwede yung high interest investment. Kung meron ka namang 1 million pataas, you can have the real estate investment or you can franchise a business na less or low maintenance lang. Ibig sabihin, franchise siya, may system, you just need a manager, your business will be running to give you passive income. So now, question ni Doc, magkano yung available funds mo? Start small. You have 10,000, start your digital products or e-commerce. Pakita ko sa inyo ang action plan. Doon muna tayo sa simple. Low capital, low maintenance. That is digital products. Ano ba yung mga options natin dito? Digital products, pwede kasi yan ebook, online courses, templates, for example, budget planners, workbooks, and guide. For example, may guide ka on business planning, on investment, business model, yan, pwede natin yung ibenta. Or membership or subscription. Meron kang exclusive community or exclusive group, mga dinidiscuss or you are giving value. Okay, so yan yung mga options natin pag sinabi nating digital product. Second step, research your target market. So tatlo yung sasagutin natin dito.
Unang-una, sino? Sino yung para kanino? Yung e-course mo. Mga OFW ba? Currently employed? Mga nanay ba? Mga tatay ba? 50 years old? O may mga ganitong skill? Ganitong side hustle? So you have to define clearly your target market. And second, what problems are you solving? Kailangan yung e-course mo is a solution. Ano yung sinosolve mo sa mga nanay? Ano yung sinosolve mo sa mga tatay na gustong lumaki yung income? Sa mga negosyanteng edad 50 years old or 60 years old. And of course, third, you should know sa TikTok ba sila, YouTube, Facebook, so saan mo ba matatagpuan ang target market. And third is create your digital product. Bago tayo mag-digital product, you sell it before you make it. Sabi ng advice ng maraming tao, so hindi naman yun. Pero kung meron ka ng enough market research, pwede ka na mag-create. You set up your time frame. So, ilang weeks bang nakalaan to create your e-course? Then, sino yung team na kasama mo? Pwedeng writer mo yan para mas organize ang yung e-course. Meron ka rin technical team para mag-video sa'yo, mag-edit, marketing to sell your e-course. And number 4, you choose your selling platform. So, saan mo ba ibebenta ang yung e-course? Right, so these are your preparation. So, sa ating po lahat na may edad na, pumili ka na hanggat maaga. One thing that can give you passive income. Start now. And if you need help po, PM mo lang ako sa personal FB ko, I can guide you. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po.